Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. At dahil April na, nalalapit na naman ang pagpa-file natin ng income tax return. Nakapag-file ka na ba ng iyong ITR? Ikaw ba ay isang job order or contract of service workers or in any profession? Paano nga ba makapag-file ng ating annual income tax return? Paano kung nag-exceed sa 250,000 gross earnings? Or may babayaran pala? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all job orders or contract of service workers. Filing of annual income tax return for the year 2025. The updated steps para sa mga gross earnings less than at nag-exceeds sa 250,000 p. Ang buong detalye alamin. Paano nga ba mag-file ng annual income tax return ang lahat ng contract of service o ang tinatawag na mga job order workers? Kung bago ka pa lang sa pagpa-file ng iyong ITR, ay makakatulong po ang video na ito para sa inyo. Alam naman nating lahat na ang deadline of filing ng annual income tax return ay on or before April 15 ang taong ito. At dahil ilang days na lang ang kailangan, kaya ito na ang steps by steps natin. At first, kailangan lamang na meron po tayong na-download na offline eBIR Forms package. Ilalagay ko po ang link para ma-access nyo po. Then i-click lang ang eBIR Forms na ito until completed. At once lumabas na ang dashboard, ilagay lang ang lahat ng details na kailangan. Tulad ng inyong TIN number, RDO number kung saan kayo nag-file ng inyong 1905, line of business ilagay nyo lang job order kung isa kang job order worker, then ang iyong buong pangalan. Registered address kung ano ang nakaregister. Na RDO, zip code, telephone number, at ang inyong email address. Make sure kung ano ang nakaregister na email address sa iyong RDO ay yun din po ang inyong ilalagay dito. Then ang next natin ay ang list of BIR forms. Since tayo po ay isang job order or contract of service worker, piliin po natin ang 1701A, pagkatapos ay i-click lang ang fill up. May mag-pop up sa inyong screen, i-click lang ang OK. Then lalabas na po ang online form na 1701A. So kailangan lang natin na fill-upan muna ang mga personal details. Sa number 1, naka-default kasi ang year sa 2025, palitan nyo po yan ng 2024 since yan po ang ating ipa-file. Next, amended return ba ito? Click lang ang no since first time pa lang natin mag-file. Then sa taxpayer type, click mo lang ang professional since wala naman tayong employee-employee relationship. Next, piliin po natin ang business income tax rate of 8% rate dahil sa status po natin. Then ang inyong date of birth, citizenship at civil status. Then sa number 13 claiming foreign tax credit, i-click lang ang no. Sa number 17 if married ka na, click lang if separate filing ba kayo ng ITR or combine. Sa part po natin if hindi naman ay click lang ang no. Sa number 19, i-click lang ang 8% in lieu of graduated rate. Once okay na, click lang ang next. Ang part 4 ay iwanan lang po natin dahil yan po ay mag-automatic na malalagyan once mag-proceed tayo sa susunod na steps. Sa part 4B, ang number 47 at number 54 lamang ang ating lalagyan ng amount, the rest ay automatic na po yan na mag-balance forward. If ever nasa less than 250 lang ang ating earnings, lalabas po dyan ay 0 sa number 56, ibig sabihin ay wala po tayong binayaran dahil sa less than 250 ang ating earnings. Kung sakali naman na nag-exceeds po tayo sa maximum limit na 250, lalabas po dyan sa ang ating magiging taxable income. At ang ating magiging tax due o dapat bayaran. Usually ito ay binabayaran na natin sa ating agency bilang salary deduction para mag-zero balance ang ating tax due. Makikita niyo po ito sa inyong BIR Form 2307. Then ang Part 4C ay automatic din na malalagyan ang tax withheld galing sa ating 2307 kaya no need na fill-upan. Sa example po natin nakuha ang 2,000 pesos tax due dahil sa pag-multiply natin by 8% from the taxable income. At kapag finally tapos na ang inyong data, click lang ang validate. Make sure na i-double check nyo po muna bago mag-validate para sigurado na walang mali.
At once validated na click na ang submit final copy, then pwede nyo na ring i-print para maibigay nyo ito sa inyong agency or employer. At kapag naipasok or nai-report na po ito ng inyong agency sa BIR, ay makakatanggap na po tayo ng email tax receipt confirmation, katunayan lamang na nakapag-file ka na ng iyong ITR. I-print lamang po ang email at ibigay sa inyong employer for the records purposes. That's it. Sana ay nakatulong ang video na ito sa lahat ng mga nahihirapan mag-file ng kanilang income tax return, lalo na sa ating mga job order or contract of service workers at kahit sa iba pang profession. Manatili lang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.